Proceed to the Word of God. Pakisabi nga ng malakas, fear the Lord. Patuloy natin pinag-uusapan ang fear of God. At tignan natin ngayon ang 1 Samuel 12:14 hanggang 15. Sabayan nyo nga ako magbasa. If you will fear the Lord and serve Him and obey His voice and not rebel against the commandment of the Lord, and if both you and the king who reigns over you will follow the Lord your God, ano raw mangyayari? It will be well. Pakisabi ng malakas, it will be well. Utang na loob, pakilakasan. It will be well. No? Tapos ituloy natin, verse 15. Ano ang sabi? But if you will not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandment of the Lord, then the hand of the Lord will be against you and your king. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ay pinamagatang choice and consequence. Pakisabi ulit, choice and consequence. Well, sabi nga nila, di ba, you have the freedom to make choices, but you do not have the freedom to choose the consequences. Ulitin ko yun ha, you are free to choose, but you are not free to choose the consequences of your choices. Yun ang realidad ng buhay. No, pwede kang magdesisyon, okay, pero yung mayroong katumbas yung bawat aksyon at bawat mga pinili natin sa buhay. At may mga hindi mo talaga pwedeng ihiwalay. Halimbawa, ganito, pinili mo na magkakain ng taba ng baboy na sinigang na isinawsaw sa patis na may sili. Sino biglang nagutom doon? Pinili mo kumain ng taba ng baboy, yun choice mo, pero ang taba ng baboy, hindi mo maihihiwalay saan? Saan? Hindi mo maihihiwalay sa kolesterol. Tama? Tama? Yeah, sige, pinili mo yan. That's your choice. Pero ang consequence niyan ay mayroon kang inilagay din na kolesterol sa iyong katawan. At ganon ang buhay. Sabi nga nila, you cannot pick the end of an stick without picking the other end. No? Hindi mo po pwedeng pulutin yung dulo ng isang stick kagaya nito nang hindi mo mapupulot din o maisasama yung dulo ng isang stick. Yun ang reality. Pag mayroong choice, mayroong consequence. Pakisabi ulit ng malakas, consequence. Tingnan natin ngayon sa Tagalog. Pakitingnan natin ulit yung verse na yon. Sabi niya, pakipakita nga sa Tagalog. Ngunit, ito muna, kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ninyo ang Kanyang kalooban, kung hindi kayo susuway sa Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, ano raw? Magiging maayos ang inyong pamumuhay. Verse 15, pakilakasan, ngunit kapag hindi kayo sumunod sa Kanya, sa halip ay lumabag sa Kanyang utos, paparusahan niya kayo. Dito sa dalawang verses na to, makikita natin mayroong dalawang choices. Pakisabi nga ulit ng malakas, yare ka. No? Ano ulit ibig sabihin ng yare? Come on, ano ulit ibig sabihin ng yare? It's a Hebrew word that means fear. So yun ay salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay fear o kaya matakot. So pag sinabi natin na yare ka, ang ibig nating sabihin matakot ka. Ngayon, yun talaga ang dapat tayo ay magkaroon ng takot sa Diyos. Pero makikita natin dito sa verse na to na doon sa verse 15, mayroon pang isa, mayroong warning at pwede rin talagang mangyari yun sa atin. At tawag naman natin dyan ay yari ka. No? So mamili ka, yare ka o yari ka. Come on, mamili ka. Yari ako o yari ako? Ano ang gusto nyo doon? Pag sinabi ulit na yari, ano ulit ibig sabihin nun? Matakot ka. So ano naman yung yari? Ano naman ibig sabihin ng isa? Yung yari. Ano ibig sabihin nun? You are done with, you're finished, over na, no, patay ka. Di ba? Pag sinabi na yari ka, ibig sabihin naman nun ay patay ka, di ba? So pwedeng sabihin pala, ang dalawang choices ko ay masabi ko na yari ako kay Lord o kaya yari ako kay Lord. Anong ibig sabihin nun? Well, ang una na pwedeng mangyari sa'yo, takot ako kay Lord o kaya patay ako kay Lord. Ano ang gusto nyo dun sa dalawa? Takot ka sa Diyos o patay ka sa Diyos?
Anong gusto natin doon? No? Of course, di ba? Kaya tingnan natin itong verse na to at makikita nyo nga yung dalawang choices. Okay, unahin natin yung verse 14 uli. Balikan natin yung verse 14. Pakibasa nga ng malakas uli. Sabi niya, if you will fear the Lord. Kung matatakot kayo sa Diyos, anong mangyayari? Anong mangyayari? It will be well with you. So isa pala talaga sa talagang napakagandang choice sa buhay natin ay yung matakot tayo sa Diyos para sa ikabubuti natin. At kailangan pala na maintindihan natin mabuti na ang Diyos talaga ang may hawak ng buhay natin. Right? Pwedeng feeling mo secured ka, pwedeng sa tingin mo ay okay ka naman, malakas ka pa naman, healthy naman ako, pwedeng sabihin natin na okay naman, maganda naman yung takbo ng buhay ko, pero importante pa rin talaga matuto tayo na may mabuhay ng may takot sa Diyos kasi bandang huli, sa totoo lang, ang security natin lahat nasa Diyos. Right? Ang pinaka-security natin, kasiguruhan sa buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Meron ako ipapakitang tatlong picture sa inyo o tatlong mama dito sa screen. At malamang kilala nyo itong mga to. Okay? Itong nasa una, yan si Usain Bolt. Ano siya? Siya yung itinuturing na pinakamabilis na tao na pinakamabilis tumakbo na tao na nabuhay sa ibabaw ng mundo so far. No? At talagang grabe yan. Ang daming mga talagang sikat na sikat yan. Grabe yung kanyang mga napanalunan. Of course, ang yaman yan. Pero actually, ako mismo nagulat. At hindi ko sinasabi ito sa inyo na parang dinadown siya. Actually, nakakalungkot nga eh. Pero ako mismo nagulat nung malaman ko na 39 years old pa lang siya, pero pag akyat ng hagdan, hirap na siya. You see, pwede palang ganun ang buhay, ang lakas-lakas pa. Kung ako, siyempre, ang natural dyan, iisipin mo, you see Usain Bolt, naku, napakahaba pa ng buhay niyan, ang healthy eh. Di ba? Naku, napakalakas ng katawan niyan. Pero 39, bigla na lang nagkaganon, bigla na lang naging mahina ang katawan. Bakit? Ang reality ng buhay. Hindi naman, wala talaga yan sa kung ano nararamdaman natin, wala talaga yan sa kung anong mayroon tayo, ang security nasa Diyos lang. Right? Ito naman. O, kilala nyo ba to? Kilala nyo yan? No? O sino yan? Of course, ayan si Elon Musk. No? At ano siya? Siya lang naman ang pinakamayaman na tao sa ibabaw ng mundo. May-ari ng Tesla, may-ari ng X. No? Hindi kasama yung X mo. No? May-ari ng SpaceX din. No? So, ito siya. Pero, di ba siya nga yung naturingan na pinakamayaman? Pero alam ba ninyo, kamakailan lang, bigla siyang naungusan nung isang mama na ang pangalan ay, ito, kilala niyo yan? Yung si Larry Ellison. No? At alam niyo kung ano siya? Siya ang may-ari ng Oracle, isang AI company, at bigla na lamang niya ungusan ang lahat ng yaman nitong si Elon Musk. Parang sa loob ng napakaigsing panahon. Parang, kung hindi ako nagkakamali, kumita siya ng $100 billion sa isang araw o sa loob lang ng ilang araw. Antindi, no? Pero, ito pa ulit, ang nakakatawa dyan. Nito lang, nakita ko rin ulit, na itong si Elon Musk, nakabawi na naman. Nalagpasan na naman niya ngayon si Larry Ellison. Ano ang ipinapakita nito? Hey, hindi ka laging nasa top. No, kahit sa tingin mo, komportable ka. Kahit sa tingin mo, parang ang ganda na ng buhay mo. Anytime po pwede talaga na mapababa. Anytime pwedeng maungusan. Right? Hello? Kaya nga, ano ba talaga ang pinaka-asset sa buhay? Ano ba talaga ang dapat na ma-develop sa atin? Yung masigurado natin na ang Diyos kakampi natin at siya ang may hawak ng buhay natin at ang mga favor niya ang nararanasan natin sa buhay natin. Amen? At paano magkakaroon yun? When we live in fear of God. Pag nabuhay daw tayo ng mayroong takot sa Diyos. Kaya alam nyo, pag sinabi na takot ako sa Diyos, may takot ako sa Diyos, ano dapat ang effect nito? Ano ang nangyayari sa buhay natin? Of course, we fear and follow. We fear and follow. Hindi pala pwedeng may takot lang, hindi naman sumusunod. Kaya nga sabi niya doon sa verse na binasa natin, if you follow the Lord your God, it will be well with you. So ang takot pala sa Diyos, hindi yan yung emosyon lang. Hindi yan yung nararamdaman mo lang. No, pag may takot sa Diyos, dapat may kasamang aksyon. Hindi rin pala intention lang yan. Gusto kong sumunod sa Diyos. Hindi rin. Dapat mayroong kasamang
action. Ang pagsunod sa Diyos ay tanda ng pagkatakot sa Diyos. Kaya ang sino man na nagsasabing may takot sa Diyos, dapat nabubuhay siya ng may pagsunod. Kaya nga ang malaking tanong, sino ang nasusunod sa buhay ko? Ako ba ang nasusunod? Ibang tao ba? O ang Diyos ang nasusunod sa buhay ko? Pag sinabing nasusunod ang Diyos sa buhay natin, ibig sabihin, nabubuhay tayo ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Maliwanag? Hello, maliwanag ba mga kapatid? Okay, so fear and follow. Makikita nyo rin dyan, no, sabi niya, it will be well. Pakisabi ulit ng malakas, it will be well. So fear and be well. No? Una, ito pala yung magandang choice. Kapag ako may takot sa Diyos, sumusunod ako sa Kanya. Pag sumusunod ako sa Kanya, it will be well with me. Napapabuti raw ang ating kalagayan sa buhay. Minsan iisipin natin, di ba, yung salitang fear, parang isang bagay na negative. Kaya minsan pag pinag-uusapan ang takot, siyempre parang ayaw nating matakot. Pero iba pala ang takot sa Diyos. Ang takot sa Diyos nagdadala ng mabubuting bagay sa buhay natin. May mga kinatatakutan tayo kasi magdadala ng masama sa atin. Pero ang Diyos pala, pag kinatakutan natin, siya pala yung magdadala ng mga bagay na alam mong ikabubuti mo, ikabubuti ng pamilya mo, at talagang magiging blessing at pabor para sa atin. Tingnan ninyo ang Psalm 34. Psalm 34 verse 10 to 15. Pakibasa nga ng malakas yan. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Ano raw? Yung mga leon na malalakas, mababangis, at bata pa, ibig sabihin, kayang-kaya pang mag-hunt, pero sila man din, sabi, pwedeng gutumin. Pwede silang mamatay sa gutom. Pero iba raw ang tao na may takot sa Diyos. Ang tao na nasa Panginoon. They lack no good thing. Wow. Anong ibig sabihin? Because when you fear God, He is your provider. When you live in fear of the Lord, He sustains you. He is with you. Sabi niya, hindi kita iiwan. I will never leave you. I will never forsake you. Iba pala talaga pag tayo nabubuhay ng may takot sa Diyos. Amen ba, mga kapatid? Okay, ano pa? Tingnan natin yung yung susunod na mga verses. Sabi dito sa verse 11, "Come, O children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord." Verse 12, "What man is there who desires life and loves many days, that he may see good?" Sabi niya, sino ang gusto ng buhay, ng maraming araw at makakita ng mabubuting bagay sa kanyang buhay? In other words, sino ang gusto ng mahabang buhay at magandang buhay? Mayroon ba dito? Sino ang gusto ng mahabang buhay at magandang buhay? O ayun yung sumagot, bahala kayo. Ito na lang tanong ko, sino rito gusto ng maigsing buhay at pangit na buhay? O wala pa rin talaga. No? O sige, sino ang gusto ng maigsing buhay at magandang buhay? Maigsing buhay, magandang buhay. Gusto niyo yan? O sino gusto mahabang buhay at pangit na buhay? O, ang dami ko nang binigay na choices sa inyo, ha? O, ulitin ko, ha? Sino ang gusto ng maigsing buhay at pangit na buhay? Ay, siyempre, ayaw. Di ba? Ang magandang combination ay magandang buhay at mahabang buhay. Di ba? Oo nga naman. Kasi nga naman, ang haba nga ng buhay mo, ang pangit naman. Right? Pero pwede rin namang, ang sarap ng buhay mo, ang ganda ng buhay mo, ang igsi naman. Di ba? So, ang best pa rin talaga, sabi niya kagaya ng verse na yan, sino gusto ng mahabang buhay, many days, that he may see good? Magandang, mahabang buhay, mabuting buhay. Sabi niya, sino ang gusto noon? Gusto ba natin yon? No? Ano raw ang sekreto nito? Sabi dito sa verse 13, "Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit." Lumayo ka, o huwag ka magsasalita ng masasama, at lumayo ka sa pagsisinungaling o sa pagsasalita ng hindi totoo.
Isang bagay daw pala, no, na mapapansin po natin, akala natin, ang fear of God nakikita lang sa hindi natin paggawa ng masama. Nakikita lang sa mga gawa natin. Hindi pala, ang fear of God, unang nakikita sa mga pananalita natin. Hello? Akala natin kasi ang pananalita, ganun-ganun lang yon, no? So kung makapagbitaw tayo ng salita sa bahay, kung saan, sa social media, parang ganun-ganun lang. Pero teka, sabi ng Panginoon, no, ang totoong may takot sa Diyos, nag-iingat sa kanyang pagsasalita. Hindi basta-basta nagsasalita ng masama, hindi nagsisinungaling. Bakit? Ganun daw ang taong may takot sa Diyos. Amen? So may takot sa Diyos na nanay, hindi bungangera. Right? Ang may takot sa Diyos na kabataan, hindi keyboard warrior. Amen ba? Diba? Ibig sabihin, ang may takot sa Diyos, na binabantayan niya ang kanyang pananalita. Tapos ano pa? Sabi, and turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. Tingnan yung mga salitang yun, ha? Turn away from evil. Anong ibig sabihin nun? Kaya nga lagi nating pinag-uusapan nitong mga nakaraan, the fear of the Lord is turning away from evil. The fear of the Lord is hatred of evil. So sabi niya, turn away from evil and do good. Tingnan niyo mabuti yon. Kaya nga, hindi po pwede talaga na may takot sa Diyos pero hindi tumatalikod at hindi lumalayo sa kasamaan. Pero hindi rin po pwede pala na lumayo lang sa kasamaan, wala rin ginawang mabuti. Right? Kaya nga, turn away from evil and do good. Born again na ako, pastor, talaga, kumusta ka na? Hindi na ako gumagawa ng masama. No? Mabuti, gumagawa ka? Hindi rin. No? O so hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka rin gumagawa ng mabuti. Sabi ni Lord, no, you turn away from evil and you do good. Right? At hindi rin po pwedeng gumagawa ng mabuti, pero hindi nag-turn away from evil. No, born again ako, gumagawa na ako ng mabuti, tumutulong na ako sa kapwa, naglilingkod na ako kay Lord, tumalikod ka na sa masama. Hindi rin. No? Kapatid, hindi pwedeng ganon. No? Hindi pwedeng pagsamahin. Ano raw? You turn away from evil and do good. Ano pa? Seek peace and pursue it. Hanapin mo raw yung buhay na mapayapa, na maayos ang relasyon sa kapwa. Of course, at mapayapa ang iyong buhay, ang iyong kalooban dahil alam mong nabubuhay ka ng tama sa harapan ng Diyos. Right? Seek peace and pursue it. No? By the way, ngayon ay ongoing ang mga protesta sa Luneta, sa EDSA, doon sa may malapit sa Malacanang, no? dahil sa mga korupsyon. No? Actually, dapat andun ako sana eh. Kaso naalala ko lang, pastor ako. No? Tapos speaker pala ako. No? Pero di ba, pwede ba yung ganun, pastor? Kung peaceful. Right? Ibig sabihin, pwedeng mayroong ipinaglalaban, pero hindi para hindi magwala, manira, at kung ano pang mga masasamang pwedeng gawin. Kasi nga, kailangan nating ipaglaban ang tama, ipaglaban ang katwiran, pero bilang mga mananampalataya, dapat pa rin pala hinahanap natin ay kapayapaan. Kaya nga ako, pinagpipray ko rin talaga yung sitwasyon na maging mabisa yung protesta, pero maging mapayapa. Pwede ba yun? Mabisa at mapayapa? Yes, pwede. Kaya nga ipag-pray natin. Kasi nga bilang mga anak ng Diyos na may takot sa Kanya, tayo nabubuhay na hindi natin hanap ang kaguluhan. At gusto natin ng kapayapaan. Maliwanag ba, mga kapatid? Sinabi ko yun, pag-pray din natin yung ating sitwasyon kasi yun ang mas dapat. Ipanalangin natin mabisa yung protesta. Maging mabisa. Right? Pero maging mapayapa rin naman talaga. Okay, maliwanag ba? So pakisabi ulit ng malakas, yari ako. No? Gusto ng Panginoon, no, na tayo raw ay mabuhay na mayroong takot sa Kanya. Tingnan natin verse 15. Ituloy natin yung verse 15 dito. Sabi niya, the eyes of the Lord are toward the righteous and His ears toward their cry. Ito naman yon. Pag nabubuhay ka ng may takot sa Diyos, ano raw mayroon ka? Wow, you have the attention of the Lord. No? Imagine, tingnan mo yung katabi mo, ikaw, no? Pinapansin ka ni Lord, no? Yes, no? Nakuha mo ang atensyon ng Diyos? Yes. Ang taong may takot sa Diyos, may atensyon ng Diyos. Gusto ba natin 'yon?
Ba nakatingin sa akin ang Diyos? Yes. The eyes of the Lord are toward the righteous. Nakikinig sa akin ang Diyos? Yes. And His ears toward their cry. Di ba? Ang galing, no? Nakatingin sa iyo ang Diyos, tapos nakikinig siya sa iyo. Ganon daw ang mayroon yung mga tao na nabubuhay ng may takot sa Diyos. So, yun yung unang choice. Anong gusto mong masabi sa sarili mo? Yari ako. Ibig sabihin, takot ako kay Lord. Right? Takot ako kay Lord. Pero ito ang pangalawa na pwede mangyari. Yari ako. Ano yon? Patay ako kay Lord. Sino may gusto nun? Huwag na kayong magtaas ng kamay. Ha? Verse 15, balikan natin yung verse 15 sa 2 Samuel. Verse 15, anong sabi uli? But if you will not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandment of the Lord, then the hand of the Lord will be against you and your king. Tingnan nyo will be against you. Anong ibig sabihin nun? Na pwede pa lang, bakit ganito ang buhay ko? Bakit parang ang bigat na sitwasyon. Yung pala ang bigat ng kamay ng Diyos sa buhay natin. Yung pala napapalo na tayo. Diba? Yung akala mo, parang natural lang. Yung pala, diba? Kinukontra ako ng Diyos. Bakit? Kasi nga, pag nabubuhay tayo ng walang takot sa Kanya, dami ko nang pinasok na relasyon. No, parang walang magandang nangyayari. Ang dami ko nang pinasok na trabaho, na negosyo, kung ano-ano nang ginawa ko. Bakit ganito pa rin ang buhay ko? Hey, baka mamaya niyayari tayo ni Lord. No? Baka mamaya, kasi nga, God is opposing you, the hand of the Lord is against you, kaya pala ganon yung mga takbo ng buhay natin. Right? Kaya nga po, isang bagay na bantayan ko pala to, no? Na yung mga magiging dahilan ng palo ng Diyos o mabigat na kamay ng Diyos sa buhay ko. Tingnan nyo to pansinin nyo dyan sa verse na yan, ay dalawang beses sinabi yung salitang you and your king. Tingnan nyo muna yung verse 15. Sabi niya, both you, verse 14, yung verse 14 muna, sabi niya, both you and the king who reigns over you. Verse 15, tingnan nyo, dulo, pakibasa na malakas. The hand of the Lord will be against you and your king. Tingnan nyo yun you and your king. Bakit? Kasi si Samuel, by the way, ang nagsabi nito, at sinasabihan niya yung mga Israelita nung italaga si Saul para maging hari. So sabi niya, kung kayo at ang inyong hari susunod sa Panginoon, pagpapalain kayo. Pero kung hindi, kayo at ang inyong hari, pareho kayong paparusahan ng Diyos. Sabi niya. No? Bakit? Kasi nga pinag-uusapan dito yung mismong lipunan. At ganito ang karaniwan na kwento ng mga Israelita. Kasalanan ng hari, kasalanan din ng mamamayan. When the king is guilty, the citizens are not innocent. Madalas ganon. Kung ano yung nangyayari sa lipunan, nangyayari actually mula sa taas hanggang sa pinakababa ng lipunan. Kaya nga mayroong mga tinatawag na societal sins. Ano yung mga yon? Mga kasalanan ng lipunan. Societal evil. Ano yung mga systemic evil na mga tinatawag natin? Mga karamdaman ng lipunan. So mayroong pala mga societal sins. Pakita nga, brother. Mayroong mga kasalanan ng lipunan. Karamdaman ng lipunan. At ano yung mga karamdaman ng lipunan? Mukhang wala. Wala naman sa Pilipinas, di ba? Mukhang wala namang problema ang Pilipinas, right? Wala ba? Di ba? Sa totoo lang po, no, lahat naman ng lipunan may problema. Lahat naman ng bansa may problema. Iba-iba lang. Yung iba naman, magkakapareho. Pero tayo, ano ba sa tingin nyo ang societal evil sa atin? Ano ang mga societal sins? Ako, ang bilis talaga mag-recite pagdating dyan, no? So dahil maingay nga talaga ang korupsyon. At alam natin yon na talagang antindi ng korupsyon at na-expose nga ng na-expose. Mabuti rin naman at na-expose ng na-expose. Pero korupsyon lang ba? Ang dami. Immorality. Right? That's societal evil. Yung mga casual sex, yung mga maling mga relationship, mga kung anong mga parang tinanggap na ng lipunan, parang common na lang, lalo na dito sa Metro Manila, ng mga homosexuality at ng kung ano pang mga societal evil, kung ano pang mga immoralidad.
Di ba? Lahat yan parang naging karaniwan na lang. Ang problema kasi, pag sinabing societal evil, kahit masama, mukhang okay na lang din. Kasi sabi nung iba, karaniwan naman yan eh. Ginagawa naman ng karamihan eh. Kalakaran naman yan eh. Nangyayari naman talaga yan eh. Kaya yung mga taong involved, minsan parang okay na lang din sa kanila. Ano pa? Ano pa mga societal evil sa Pilipinas? Of course, idolatry. No? At sari-sari pa, ang dami. Pero ngayon, ito na yan eh. Given na yan, mayroon naman talaga. Pero bilang mga Kristiyano, bilang mga taong nakikinig ng salita ng Panginoon, ano dapat ang attitude natin? Tingnan nyo ang Romans 12. Pakisabihan, huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito. Do not be conformed to the pattern of this world. Sabi niya, no? Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. O, tingnan nyo, yun mga kapatid ha, huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Sino ang galit sa korupsyon? Come on. Galit ba kayo sa korupsyon? Yes, ako rin, galit ako sa korupsyon. No? Pero, galit ako sa korupsyon, pero hindi ko naman sinasabi na matupad ang wish ni Cara David. No? Ang wish ko siguro, mamatay ang lahat ng korupsyon. No? Mamatay ang korupsyon. Ha? No? Hindi naman para ipamanalangin ko yung kamatayan ng ibang tao. Pero dapat talaga mamatay ang korupsyon. Right? Okay, pero ganito sabi, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Galit ka sa korupsyon. Ang tanong, hindi ka ba involved sa korupsyon? Hindi ka ba nakikiayon sa korupsyon? Diba? Hello? O, di ba? Sige, may mga ninakaw na pera ng bayan. Di ba? Pero pansinin po ninyong mabuti na nitong panahon, nitong nagkaroon talaga ng malaking mga nakawan at talagang napakalaki yung mga nakuhang pera ng bayan. Kailan natapat yon? Hindi ba natapat sa panahon ng eleksyon? Tingin ninyo may kinalaman ang eleksyon? Bakit ang dami nilang kinuhang pera? At para saan naman yung kinuha nilang pera sa panahon ng eleksyon? Para saan naman kaya? Pambili ng boto. Right? O ngayon, ikaw pala yung isa sa nabilhan ng boto. Tapos ngayon sasabihin mo, baha, galit ako sa kanila. No? Teka muna kapatid, bayad ka na. No? Galit ka ngayon sa baha, pero teka muna, yung pampagawa, kasama ka pala doon sa problema ng DPWH. No? Kasama ka pala sa flood control. Nakasama. Bakit? Kasi nga po, tayo nakiisa sa isang bagay na masama. May sasabihin, ibalik. Sabihin mo kay Saldico, ibalik. No? Yung kanyang perang ninakaw. Baka sabihin sa'yo, ibalik mo rin yung binigay ko sa'yo. Kasi sa totoo lang, kung tayo tumanggap, nakiisa tayo, nakiayon tayo sa isang bagay na masama. Nung panahon ng eleksyon, sa totoo lang, antindi naman talaga ng bigayan. Sa amin daw, ang sabi, kung di ako nagkakamali, parang umaabot ng 13,000 pesos. Isang tao. Isang butante. Yung bahay namin, wala nang nakatira doon kasi nga, namatay na nga yung nanay ko, tapos yung mga pamangkin ko, nung gabi ng eleksyon, umuwi. Kasi nung gabi, magbibigayan daw. Tapos bumoto sila nung kinabukasan. No? So kumita sila, 3 pamangkin ko, kumita yata ng tig 13 bawat isa sa kanila. No? So, by the way, yung bahay na yung binibenta ko na, baka gusto yung kumita ng 13,000, kausapin nyo lang ako. No? Tuwing election lang, tuwing election. Pero ang point ay, di ba, kung iisipin natin, kala natin, galit ka sa mga corrupt, pero teka muna, baka mayroon din akong bahagi sa korupsyon. Right? Minsan nagagalit tayo sa gumagawa ng kasamaan. Pero di ka, magandang saliksikin din natin yung mga sarili natin. Upang nasa ganon, alam na natin kung ano po ang dapat at hindi natin dapat gawin. Amen? Ang mga taga-GTC hindi na magbebenta ng boto. Amen ba? At hindi na boboto sa isang tao na dahil lang nagbigay sa kanya. Maliwanag po? Isa kaya po tayo kung ano-ano nangyayari sa bansa dahil tayo rin naman ang naglukluk sa kanila. At madalas naman na nating nasasabi yan. Right? Ano pa?
Sabi po, halimbawa, immorality. Paano ba tayong mag-isip? Kaya sabi niya, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Kasi tingnan niyo po bakit ba natin nagagawa yung ginagawa ng iba kasi pareho tayong mag-isip? Right? Halimbawa, Christian siya eh. Di ba nasa gobyerno siya, Christian siya na nasa gobyerno, pero bakit nagawa niya yon? Kasi nga, ganun din siya mag-isip. Kasi nga yung salitang SOP, kalakaran, tawag nila kasi SOP, kaya tingin niya, kahit Christian siya, parang okay na rin, parang pwede kasi SOP naman. Di ba? Standard nga eh. Di ba? Pero kung tawagin mong nakaw yun, magbago ka ng isip at isipin mo nakaw yun, din malamang bilang Kristiyano hindi mo gagawin. Kasi nga, ang tawag nakaw. Pero pag pinalitan ng pangalan, parang pwede na. Right? O ganoon din naman sa immorality. Di ba? Pag sinabi mong, kasi ang dami namang gumagawa niyan. Pero pag inisip mo na kasalanan, hindi yung karamihan, then mag-iisip ka, hindi ko dapat gawin to. Right? Kasi affair lang naman. Tinawag mo kasing affair. So dahil pero pag tinawag na adultery, ibang usapan na. Right? Mapapansin nyo, pag nagbabago ng isip, nagkakaroon tayo ng takot sa Diyos. At kapag mali ang ating isipan, mali rin yung ating pamumuhay. Kaya sabi niya, mag-iba na kayo at magbago ng pag-iisip. Pag iniisip natin, tama lang naman yan kasi ginagawa din naman ng iba. No? Kapatid, no? Hindi porke ginagawa ng iba, tama. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag ka nang umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag nang mabuhay ayon sa societal sins. Amen? Hindi mo kailangan kumopya sa iba. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Pag Kristiyanong estudyante, ano dapat pagkakaiba niya sa iba? Come on. Estudyante ka, Kristiyano ka, anong pagkakaiba mo sa mga classmate mo? Okay, hindi nangungopya. Ano pa? Hindi rin nagpapakopya. Diba? Hindi nagkakating. Right? Hindi nagro-roblox. Amen? Kasi isa kang kabataan na dapat para sa Panginoon. Right? Ano pa? Kung empleyado ka, Kristiyano ka na empleyado, may takot ka sa Diyos, ano dapat pagkakaiba mo? Hindi nag-uuwi ng printer, no? Saka computer. Inuwi talaga. Saka table, no? Inuwi pa yung table. Hindi nandadaya sa oras. Right? Hello? O pag negosyante ka, paano dapat? Ano pagkakaiba? Honest, di ba? Honest ka sa tax, honest ka sa negosyo mo, right? Hello, mga kapatid. Pag may takot sa Diyos, dapat iba ang buhay. Huwag umayon sa takbo ng mundong ito. Dapat iba sila, iba tayo. Amen? Hindi dahil sa nagmamalaki, kundi dahil sa takot sa Diyos. Maliwanag ba? Hindi porke ginagawa ng marami, gagawin mo na rin. Right? Narinig nyo na ba yung kwento ng matalinong langaw? Narinig nyo na yon? Yung mayroong matalinong langaw daw eh. Sabi niya, pag lumilipad-lipad siyang ganyan, may nakita siya na kulay dilaw sa sahig. Sabi niya, tapos yung kulay dilaw na yon, pinagkakaguluhan ng marami pang langaw. Ang daming mga langaw doon sa kulay dilaw. So sabi niya, mukhang masarap yun Mukhang okay yung ginagawa ng mga kapwa ko langaw doon So sasama ako doon sa dilaw. No? Anong iniisip niyo yung dilaw? Magdadive na sana siya. Kasi nalubong siya ng lamok. Sabi ni lamok, "Hoy, parang langaw, saan ka pupunta?" No? Sasamahan ko yung mga kasama ko. Ang dami nila doon sa may kulay dilaw na yun. Mukhang masarap yung ginagawa nila. No? Mukhang nag-i-enjoy sila. Naku, wag kang sasama dyan. Delikado ka. Ano ka? Sa dami-dami ba naman yan? Magkakamali ba ng mga yan? No? Ang dami ng mga yan. Sasamahan ko sila. Hindi magkakamali ang napakarami. Matalino to, sabi niya. Tinitingnan ko muna ginagawa ng iba bago ako sumali. So, yun nga. No? So, pagkasabi niya noon na sasamahan ko sila, nag-dive siya. Pag-dive niya, yun yung kanyang paa na dikit na. Yung palang kulay dilaw ay fly paper. No? O tingnan nyo, ang dumi ng isip nyo. No? Kaya magbago na kayo at mag-iba ng pag-iisip ng kapatid. Nadikit na yung kanyang paa, hindi na siya makaalis. No? Yung pala fly paper. Hindi porke maraming gumagawa, hindi porke maraming andon, ibig sabihin ay tama. Right? Maliwanag? Maliwanag ba? No?
Tingnan yung katabi, pakisabihan, mag-utak lamok ka nga. No? Mabuti pa yung lamok na isip niya yon. No? So, kaya, ingat po tayo. Kaya sabi niya, huwag kang makiayon sa takbo ng mundo. No? So, mayroong societal sins. Pero, ano sabi niya? Isipin ninyo ang kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pakipakita ngayon isa pang picture. Merong akong nabasa tungkol sa God's will. Sabi niya ganito, pakibasa nga na malakas. Don't be afraid of the will of God. That's the highest, happiest, and holiest place for you. Bakit? Kasi sabi dun sa Romans 12, verse 2, sabi niya, that you may know the will of God. His perfect and holy and good will. Ang will of God, pag nasa kalooban ka ng Diyos, tandaan mo kapatid, hindi yan nakakatakot. Mabuhay ka na may takot sa Diyos, makakapamuhay ka sa sentro ng kanyang kalooban, and that will be the highest, happiest, and holiest place for you. Kaya sabi niya, huwag umayon sa takbo ng mundo. May societal sins, pero ang totoo, meron ding mga personal sins, right? Huwag mo namang isisi lahat sa congressman, ha? No? Huwag mo isisi lahat sa DPWH. Sa totoo lang po, tayo may kani-kanyang mga personal sins. Hindi necessaryong cultural, hindi necessaryong talamak, pero meron tayong mga sarili-sarili rin na mga kasalanan. At yung mga personal sins na yan, yun mga bagay na dapat pala talaga nilalayuan din natin. No? Kasi yun nga sila yung mga pwedeng magpahamak din talaga sa atin. So bilang isang Kristiyano, paano nga ba akong nabubuhay? Meron ba akong mga iniingatan na kasalanan sa buhay ko? Magandang mabantayan ko ang aking sarili. Ano yung aking mga personal sins? Ano yung mga nakikita ng Diyos? Ano ang laman ng cellphone mo, kapatid? No? Kumusta? Ano ang mga pinapanood mo? Ano ang mga tinitignan mo? Ano ang madalas lumabas sa screen mo? Kasi kung ano ang madalas lumabas sa screen mo, ibig sabihin yun kasi yung interest mo. Right? Yung kasi tinitignan mo, kaya sabi nga nila, yung algorithm, di ba? Kaya puro yun ang pinapadala sa'yo. So gusto mong malaman kung ano ang hilig nung katabi mo, tignan mo yung cellphone niya, ano ang madalas lumalabas sa newsfeed niya. Right? Kasi kung ano yung madalas ipinipid sa kanya ng internet, kung ano yung madalas pinapadala ka sa kanya ni Mark Zuckerberg, kasi alam ni Mark Zuckerberg, yun ang hilig mo. Right? So ito ba, ano pinapadala sa akin? No? Ano may pinapadala? Ako, pinapadala sa akin, puro Bible verse eh. Hindi tungkol sa rally sa ano. Hindi nga, di ba? Kung ano lang madalas lumalabas. O nga, so baka mayroong mga personal sins, mayroong mga bagay na dapat talaga na ma-address natin sa buhay natin. Amen? Tingnan nyo to Jeremiah 3 verse 11. Jeremiah 3 verse 11, sabi dito, the Lord said to me, faithless Israel is more righteous than unfaithful Judah. Wow, ang sakit nun Ano raw? O sa mga umaten ng walk through the Old Testament, natutunan natin na ang Israel ay naging divided kingdom. Nagkaroon ng Northern Kingdom, nagkaroon ng Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom, yun yung nanatiling pangalan na Israel. Pero yung Southern Kingdom, ang tawag sa kanila, Judah. Kingdom of Judah. Ngayon, ang Israel, magmula nung mahiwalay sa Judah, sila ay tumalikod na rin sa Diyos, tumalikod kay Yahweh. Sino na ang mga sinamba nila? Ang sina Baal, sina Asherah, kung sino-sino na. So sila, kaya ang tawag sa kanila, faithless. Wala nang pagkilala sa Diyos. Wala nang pananampalataya sa Diyos. Pero yung mga Judah, ay sila, andun pa rin ang templo, sumasamba pa rin sila, naniniwala pa rin sila kay Yahweh, may mga handog-handog pa rin sila. Pero may mga pagkakataon na sila, oo, naniniwala kay Yahweh, pero minsan sumasamba rin sila kay Baal. Tapos yung mga immoralidad at idolatry at mga kasamaan ng Israel, ginagaya rin nila. So ang tawag sa kanila, hindi faithless, dahil may faith sila, pero sila ay unfaithful. May pananampalataya pero taksil sa Diyos. Kaya dito, malungkot tong verse na to. Imagine, sabi niya, faithless Israel is more righteous
than unfaithful Judah. Yung walang pananampalataya, mas matuwid pa, mas maayos pa ang buhay kaysa sa taksil na Judah. Ibig sabihin, kung sa salita natin ngayon, pambira, mas maayos pang mabuhay, mas mabuting tao pa yung non-Christian kaysa sa Christian. Sabi ng Panginoon, no? At pwede palang mangyari yon na, ako naniniwala ako sa Diyos, may faith ako, hindi natin sinasabing, ina-undermine yung ating faith, hindi natin minamaliit ang faith kasi napakahalaga. Ang faith, yan ang pinakaunang kailangan natin lahat. Pero hindi po pwedeng may faith ka lang pala nang wala kang fear of God. Dapat kung mayroon kang faith in God, it should be coupled with fear of God. Kung mayroon akong pananampalataya, dapat mayroon din akong takot sa Diyos. Takot na may paggalang sa Panginoon. Right? So tignan nyo dito, sabi niya, pwede pala yon na Christian, pero ikumpara yung buhay sa ibang tao na hindi naman Christian, walang pananampalataya, pero mas okay pa yung iba, mas maayos pa sila. No? Oo nga naman, magandang tingnan din yan, mga kapatid. Minsan magandang, kumpara din natin yung sarili natin. Yung kapitbahay ko, yung ka-office mate ko, yung kaklasik ko, no? Mga hindi sila Christian, no? Pero sila ay parang mas umiiwas sa kalukuhan, tapos ako pa yung nag-aaya sa kalukuhan. Teka muna, mukhang may problema, right? Kaya yung ibang tao, hindi naman sila Christian, pero sila yung tumutulong sa kapwa. Ako naman, may kakayahan din naman akong tumulong, pero hindi ako tumutulong sa kapwa. O di lumalabas, mas mabuti pa ngayon yung ibang tao. Right? Kaya sabi po ng Panginoon, hindi dapat ganon. Kasi nga po yung mga personal sins natin, yung mga lumalabas sa ganyan. Maliwanag po? O ito pa, Jeremiah 23:16-17. Connected yan dito sa binasa natin na to. Jeremiah 23:16-17. Thus says the Lord of hosts, do not listen to the words of the prophets who prophesy to you, filling you with vain hopes. They speak visions of their own minds, not from the mouth of the Lord. Huwag niyong pakinggan yung mga bulaang propeta na yan na nagsasalita ng mga puro mga positive. Mga God loves you. Diba? Magaganda plano ni Lord sa buhay. Totoo naman lahat yon. Diba? Puro grace. Sabi niya, pero totoo naman din lahat yon na may grace si Lord. Kaya lang, alam niyo ba kung ang problema dito, ito yung panahon na nabubuhay na sa sobrang kasalanan ang Judah. Tawag na nga sa kanila unfaithful, better pa sa kanila ang faithless. Pero yung mga propeta nila, mga bulang propeta, mga sinasabi pa rin, hindi, huwag kayong matakot, loves kayo ni Lord, hindi kayo papaluin ng Diyos. Ganon sila. Tingnan nyo, verse 17. They say continually to those who despise the word of the Lord, it shall be well with you. And to everyone who stubbornly follows his own heart, they say, no disaster shall come upon you. Parang sinasabi nila, sige lang, okay lang, kahit ganyan kayo, kahit kasalanan kayo, kahit masasama ginagawa nyo, hindi, walang masama mangyayari sa inyo. Ganun ang mga narinig nilang mga mensahe. So ang mga Israelita, mas tumigas yung puso hanggang sa pinalo na nga talaga sila ng Diyos, hanggang giniba yung kanilang lungsod, tinangay sila bilang mga bihag sa ibang bansa sa Babylonia. No, bakit? Dumating ang palo. Kaya alam niyo, mga kapatid, mapalad ka kung yung sa leader mo, pinagsasabihan ka pag may mali ka. Sino nung mayroong ganong cell leader? Nire-rebuke ka pag may kasalanan ka. Meron ba kayong ganon? O in-encourage ka, okay lang yan, loves ka pa rin ni Lord. No? Tuloy mo lang yan, kapatid. No? Hindi, maganda pag ang cell leader natin, pinagsasabihan tayo. Amen? Mapalad tayo pag sa church, nakukorek tayo. Hindi yung puro positive lang, mga masarap lang sa pakiramdam, mga pampagaang ng kalooban, pero hindi naman nakukorek yung buhay natin. Right? Ngayong buwan na to, ito nga yung pinag-uusapan natin. We are talking about the fear of the Lord, so natural, expect natin na pag-uusapan ang mga kasalanan. Right? And I hope na tayo ay, sa kalooban natin ay, tama yan, mabuti yan, para ako ay nakukorek at ako ay makapamuhay ng tama sa harapan ng Diyos. Yung ba naiisip ninyo? O yung plano ng iba, ay kailan kaya matatapos yung message na yan ni Pastor, no? Buong December yata yan, di bali sa October na lang ako babalik, no? Baka buong September puro yan kasi. No? Alam niyo po, gusto ng Panginoon kasi na ituwid tayo. Para sa ating ikabubuti.
Amen, mga kapatid. No, so, ano ulit yung choices? Well, dalawa lang naman yung choice na yan. Either masabi mo, yari ako kay Lord, o kaya takot ako kay Lord, o kaya yari ako kay Lord, patay ako kay Lord. Anong choice nyo doon? Come on, anong choice natin doon? No? Okay? Dalawa lang naman yan. Ha? Mabuhay tayo ng may takot sa Diyos o mapalo raw tayo ng Panginoon. Tumayo na tayong lahat. At yumuko tayo at pumikit. Lumapit po tayo ng personal ngayon sa Panginoon. At sabihin nga natin ito sa Diyos, Lord, bigyan mo ako talaga ng takot sa iyo. Fill my heart, Lord, with fear of you. Pasaliksik natin ang ating mga sarili, pa-examine natin ang ating mga sarili sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoon, search my heart, O Lord. Test me. And see if there's any wicked way in me. And lead me, Lord. Lead me to what's right before you. Sige po, pasaliksik lang tayo sa Panginoon. Pakorek tayo sa Panginoon. Yes, Lord. Bigyan mo talaga kami ng tamang takot po sa iyo. Ito ang prayer namin as we listen to words like this. We ask, Lord, that we will be God-fearing people. Maging God-fearing talaga kami as a church. Hiniling ko po, Panginoon, ang takot sa inyo, sa mga kanikanyang puso namin, takot sa inyo ng mga pamilya namin, ng mga mahal namin sa buhay, magkaroon talaga ng takot sa iyo. Hiniling ko rin po, Panginoon, niling namin ngayon sama-sama ang aming bansa, na mga Pilipino magkaroon talaga ng takot po sa inyo. Na mga tao sa gobyerno magkaroon ng malaking takot sa inyo. Pinapanalangin namin ngayon, Panginoon, yung sitwasyon ng bayan na mauwi na po talaga ito sa ikabubuti. Mauwi na po talaga ito sa ikatutuwid ng pamamahala. Itong mga sitwasyon po ngayon. Itong mga issues ngayon, mga kaguluhan ngayon, mauwi sa ikabubuti. Panginoong Diyos, kahabagan niyo ang aming bayan. Pinapanalangin namin ngayon yung mga iba-ibang mga demonstrations, iba-ibang mga rally, na maging maganda ang kalabasan po nito. Lord, wala pong mangyaring mga kaguluhan pa, mga sakitan. Humihingi kami, Panginoon. Alam namin wala pong imposible po sa inyo. Humihingi kami ng kapayapaan. Pero at the same time, humihingi talaga kami ng pagbabago. Maging mabisa, Panginoon, ang pakikipaglaban ng mga kababayan namin. Tungo po sa ikabubuti talaga ng bansang ito. Kahabagan niyo, Lord, ang Pilipinas. Kahabagan niyo ang bayan po namin. Panginoon, hinihiling namin na kami rin po mismo, gamitin niyo nga po kami para po maipasa pa sa iba yung takot po sa inyo. And truly, Lord, we will raise up God-fearing people. Hindi lang kami, may impluwensyahan pa namin ng iba pang mga tao para po mabuhay talaga na may takot sa iyo. Salamat po, Panginoon. At ngayon, suguin niyo kami mula rito, taglay namin ang basbas niyo sa buhay namin. Ngayon, mga kapatid, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. Sa Kanya na makapag-aharap sa inyo sa Kanyang harapan ng walang kapintasan balang araw. Kay Jesucristong Panginoon at tagapagligtas natin. Sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, karangalan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.